Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Job 10 verse 12. Praise the Lord. Thou hast granted me life and favor, and thy visitation hath preserved my spirit. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na bawat isa sa atin, we are being granted life and favor. Ibig sabihin yan, ilang taon na tayo nabubuhay sa sanglibutang ito, God granted us life to live and favor. Mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. So we have to count the blessings of the Lord in order to reckon His goodness and kindness sa buhay natin. At isa pa, and thy visitation hath preserved my spirit. So napakalaki po ng itong visitation ng ating Panginoong Diyos for the preservation sa bawat spirituality ng mga anak ng Diyos, ng mga kapatiran. So, pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ dahil hindi tayo pinapagutuman ng Diyos, both physical and above all spiritual. Hindi tayo tinatakwil ng Diyos panahon na tayo tumatawag sa Kanya, tayo ay sinasagot kaagad-agad. At panahon man ng mga pagsubok sa buhay, ay lagi niya tayong pinagtitibay at kino-comfort kasi siya mismo ang bumibisita sa atin. So, ganon din ang pagbisita ng Panginoon sa bawat kongregasyon. Gagamitin niya lang yung main church na magbisita sa kanila. Hindi ito basta-basta. Taon din ang bibilangin bago sila mabisitahan. Dahil unang-una dito sa atin, sa sarili natin, hindi ko rin basta-basta maiwanan ang mga baguhan at of course kayo ng mga datihan. Subalit may panahon talaga na magbiyahe ako kasama yung mga kasamaan ko na dapat makasama. May panahon talaga na ganun. So, i-pray natin ito. Kasi ilang taon na rin hindi ako nakapagbisita at ilang taon na rin hindi na nakarating dito ang mga pastors and members. Ilang taon na rin na wala tayong June 15. Kaya we are looking forward for the next year na magkakaroon na tayo ng gathering na mawala na yung problema ng ating pagbiyahe. Praise the Lord. So, wala akong desire na higit, kundi mabisitahan ko rin ang ating mga kapatiran. Basahin natin ang Romans 15:23. Praise the Lord. But now, having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you. Yes. Ilang taon din ang lumipas. First kong visitation, 2010, yung naglibot sa buong Pilipinas. Then, 2016. Ngayon naman, if God's will, 2021. Hindi lang 1 taon, 2 taon, 3 taon, but more, bago sila mabisitahan. So, ito yung desire ng aking puso na makarating sa kanila. I-pray natin sa gabing ito. Ngayon, anong Sunday, paglabas ko dyan sa prayer room, nakita ko yung mga young people na nag-meeting na sila. At hinihingian na nila ako ng yung tinatawag na key verse or yung theme ng kanilang activity sa spiritual retreat, kung anong verse. So nagbigay ako sa kanila right away kasi kailangan na daw talaga nila. Ngayon naisip ko, if this will be done on December, dapat kami makabalik earlier. So para makabalik kami earlier, we have to leave earlier. So nabago ang plano. God's will, this coming Monday, baka yun na yung pag-alis namin dito.
That might be, if 13th is Saturday, yun ang conference namin. So that will be 16th of this month. Yun na yung pag-alis namin, papuntang biyahe na kami niyan. So i-pray natin para earlier kami makabalik dito at maka-establish ang mga young people sa kanilang program sa spiritual retreat. Praise the Lord! Importante na ma-refresh ang mga anak ng Diyos. Kung ano yung dapat nating tayuan at kung ano yung programa ng ating Panginoong Hesukristo na dapat ma-establish sa bawat churches, bawat pastors, o bawat pastor, bawat membro, kinakailangan ma-refresh ito. At ito na nga, hindi naman lahat makaka-live, hindi naman lahat makaka-open ng internet para makarinig sila sa ating preaching dito araw-araw, para updated sila. Kailangan natin silang bisitahan personally para mahatid ko sa kanila anuman ang mga updates ni Lord Jesus Christ dito na binubuhos niya sa main church. Kailangan natin silang i-update din. Kailangan natin silang i-refresh kasi kabahagi sila ng ating katawan. Praise the Lord! Lalot-lalot na itong happy sharing program. Kinakailangan talaga ito mapagtibay, matatag, maipagpatuloy at iibigin ng mga anak ng Diyos. Para sa ganon, marami pa tayong may establish na mga churches, mga kongregasyon. Kasi ang tutulungan natin, hindi lang yung mga nagpapalaki ng simbahan, hindi lang yung magbili ng lupa dahil i-relocate na sila. Meron din tayong tulungan yung mga baguhan na mga bukas, yung mga pioneering works na kailangan natin silang alalayan para makapagpatuloy po sila. So, let's pray na ma-refresh ang mga kongregasyon na aming mabibisitahan. Basahin natin Romans 15:32. Praise the Lord. That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed. Yes. Ma-refresh. Anuman ang program ng ating Panginoong Hesukristo. Example, bago nating program yung toddlers, kailangan mapasa natin ito sa mga branches para same na pinapractice natin dito na gawain ng ating Panginoong Diyos, na will of God, para ma-establish, then kailangan natin ito ipasa sa bawat kongregasyon. Marami pang iba na gawain na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na dapat talaga ma-refresh. Praise the Lord! At saka yung obligasyon ng mga membro sa pastor at obligasyon ng pastor sa mga membro. Importante yan. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ doon sa cross sa Calvary? Mother, woman, behold thy son, and son, behold thy mother. Ibig sabihin yan, the son will take care of the mother will also look for her son. So kailangan yung bawat isa, meron tayong tinatawag na obligasyon. Pagpalain ni Lord Jesus Christ ang lahat ng mga churches ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung magbibisita. Ako, instrumento lang. This is not my visitation, but this is the visitation of God. This is the visitation of the Lord Jesus Christ. Saan man niya tayo dadalhin. Praise the Lord! Kasi hindi natin magagawa sa sarili lang natin ito. Kasi ang pagbisita natin sa kanila, not only just to see personally with them, but God will fill them with gifts of the heavenly gifts. Para ibuhos din ng Diyos ang mga gifts. Basahin natin. Romans 1:11. Praise the Lord. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. Yes. For I long to see you,
that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. Yan, para talaga sila ma-establish. Para talaga sila pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang pinag-usapan natin dito financial, infrastructure building na literal, number of members na how many heads, but we are talking about gifts from heaven na yun ang maggamit sa mga anak ng Diyos para sa kanyang gawain, para sa kanyang kaluwalhatian. Giving is gift also. Itong pagbibigay ng happy sharing, that is gift. If you are not gifted to do that, you cannot give anything. Praise the Lord. Ano pa? Yung pagturo sa mga bata, that is a gift. Yung pag-preach doon sa mga membro, that is a gift. Pagkanta, that is a gift. So lahat ng mga gawain natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, this is a gift from heaven. Faith, that is gift from God. So let's pray that every church na mabibisitahan namin will be filled with gift from heaven, spiritual gift. Praise the Lord. Para sila ma-establish, para sila mapagtatag pa at mapagtibay. And hindi lang yan. Alam mo, nung pumunta ako ng Kangusan, bago lang, I supposed to proceed to Madsayap, Taganaga and Dahican. Pero na-canceled yun dahil sa kalagayan ng Panabo Congregation na yung kanilang pastor na si Pastor Bibot ay pinahinga na ni Lord Jesus Christ. Hindi naman natin pwede itong i-ignore yung ating presence doon. Our presence is very necessary doon sa kanila. So, I canceled everything. Kaya, ganon. Pagbisita namin sa Kangusan, doon ko narinig ang mga testimonies ng mga members natin doon. Yung mga request na mga prayers na pinray doon during my visitation, during the crusade, nagkaroon ng katugunan. Narinig ko ang outcome. How God answered the prayers for the Barrio Kapitan, for the individuals, for the congregation. Granted by the grace of God. Kaya itong pagbisita namin, hindi lang ma-refresh sila, kami rin ay ma-refresh. By the so-called mutual faith. Kung may faith sila, kumikilos yung power of God sa buhay nila, may faith ako, kumikilos yung power of God sa buhay ko, pagkakaroon tayo ng exchange of testimonies. Kung sila na-comfort at na-bless sa aking testimony because of my faith to God, ako rin, because of their faith, sa testimonies nila, I am also being refreshed. Pagbalik ko dito, ito na, mahatid ko naman sa Davao congregation. This is the benefit of visitation. Hindi lang na mag-stay ako dito for so long. So wala kayong bagong mga naririnig na mga testimonies from other churches. Samantalang kung magbisita kami, marinig ko yung kanilang pag-move ng power of God sa buhay nila. Mahatid ko sa inyo. So nagkakaroon tayo ng mutual faith. They are being refreshed by us. Kaya maririnig man nila yung testimony ninyo, nadadalhin ko rin doon. Maririnig ko rin yung testimony nila, nadadalhin ko sa inyo. So they are being refreshed by you, by us, and we shall also be refreshed by them. So magkakaroon ng mutual faith. Basahin natin. Romans 1:12. Praise the Lord. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Yes. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. So, pati ako rin mako-comfort. Sila rin mako-comfort. Kayo rin, pagbalik namin dito, magbigay kami sa inyo ng mga testimonies, mako-comfort din kayo. So, mutual faith. Magkakaroon tayo ng comforting one another. Aside from that, anumang gospel ni Lord Jesus Christ na ibinigay niya sa atin dito,
atin naman itong mabigay sa kanila. Those gospel which they never heard before, marireceive nila ito sa paggamit ng Diyos sa atin. Kaya, itong pag-visitation na gagawin natin, this is pouring out of the blessings of God by His gospel or through the gospel of God. Praise the Lord! Basahin natin. Romans 15:29. Praise the Lord. And I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Yes. Yun ang aasahan natin sa pagbisita namin. Pupunuin sila ng blessings by the gospel of Christ. Kaya, di ba nung last nating prayer meeting, inopen na natin ito sa Word of God na visitation. Tapos i-pray natin na si Lord Jesus Christ mismo ang magbigay anong sasalitain para sa kanila. Siya lahat ang magbibigay nito by the grace of God and by the power of God. Praise the Lord! Isa na hiningi ko na sign kay Lord Jesus Christ, Lord, bigyan mo ako ng good health at saka strength. Kasi noon, kung maglakad ako, mahalata na mayroong problema ang paa ko. Pero ngayon, hindi na halatado. Because God made His promise, no, na pagalingin niya ako. Praise the Lord! Isa yan. Kasi mahirap magbiyahe na disabled ka. Then, of course, yung spiritual. Anong ma-impart natin sa kanila. Then, financial na magamit namin sa biyahe. Because this is the most costliest operation in the Philippines, itong visitation namin. Ito yung pinaka-costliest. Kasi, how many ports, ilang ports ang aming tatawirin, ilang barge sasakyan, tapos madala kaming vehicle. Then, yung haba ng karsada na aming baybayin. Salamat tayo sa government natin na napakarami ng karsada ang na-establish. At marami ng mga bypass road ang na-establish. So, meaning to say, our trip will be easier and will be shorter comparing before na hindi pa presidente si Digong. Wala pa itong build. Kaya sabi ko, Lord Jesus, salamat po. Dahil pinagpala niyo ang aming bansa. Binigyan niyo kami ng presidente na merong political will. Na kung ano yung gusto niyang ipadama sa Pilipino, comfort and convenient. Lahat ng road halos 4 lanes. Lahat ng mga tulay 4 lanes. Yung mga walang karsada sa bundok, nagkaroon na. So dami na. So ito rin ay malaking kaayusan sa ating ministry, lalo't na itong sa visitation namin. At sila rin kung pupunta dito, madali na rin sa kanila. Praise the Lord! Sabi ko, Lord, this is a privilege, madadaanan na namin yung Skyway 3 ba yan? Madadaanan talaga namin yan kasi we will be going from Manila to Pangasinan. Siyempre, magdaan ka man ng NLEX, North Expressway. Kung dito ka naman galing, South Expressway, ang dadaanan mo before reaching Manila. So, praise the Lord. At least, isang blessing yan na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Tapos, naghingi ako ng sign, Lord, if you give me the financial problem for us to take off, that's it. We will go. Nagbigay man siya ng 50% sa aming pangangailangan. Walang kasali yung yung extras. 50% sa figure ng aming fuel. Fuel pa lang. Praise the Lord. Because salamat Lord. And by this amount, we will take off by faith. Nakakarating kami sa lahat ng kongregasyon. You will make chain reaction of our necessities hanggang makabalik kami dito sa Davao. Plus, ngayong 13th, meron kaming conference. I will open this visitation.
and prepare something to be given sa mga kongregasyon by the government. Ito na yung panahon. Kahit mga simple lang. May nag-request ng gitara. Mabigay natin sa kanila yan, malaking bagay na yan. Praise the Lord. So, masosurvey natin yan, then, para meron kaming maabot sa kanila na necessities pero useful sa ministry. Praise the Lord. Kaya iba talaga meron tayong unity. Alam mo yung projects dito sa Philippines na build. This is composed of many government agencies. Ang ginawa ni Digong, dahil road, yung DORT, yung bang Department of Transportation, tinawag niya yung secretary, halika. Ikaw yung nakakaalam sa road condition. Ikaw ang builder ng mga tulay, DPWH, halika. Ikaw, NEDA, ikaw yung may hawak mag-approve ng budget, dito ka. Sige, dito kayo, mag-meeting tayo. Let us make people of the Philippines comfortable and convenient, lalo't na itong ating pagbiyabiyahe ng mga tao. O yun, yung EDSA, nabigyan ng solusyon. Yung mga provinces na dati-dati walang tulay, halos yung mga tao, pag may mga produkto, lugi dahil sobrang expenses ang kanilang handling. Ngayon, pagbaba ng kanilang produkto, nandyan na yung truck naghihintay, market kaagad, pira kaagad sila. So, ganun, napakalaki ang naging dinulot sa ating government. Kaya i-pray natin, lalo't na malapit ng election, yung continuity ng build para sa kaayusan ng ating bansa. Kasi magre-reflect din ito sa ating ministry. Praise the Lord. Sa operation sa ministry natin, magre-reflect ito. We will be going any part of the world, magre-reflect. I-pray din natin yung mag-apply kami ng visa again for the Canada visa. God's will, by next year, makabisita kami. Ang Malaysia rin, next year, God's will, makabisita na rin. Amerika, meron pa naman kaming 10 years visa. So pag nasa Canada na kami, God's will, mag-cross na lang kami, papuntang Amerika, makabisita na kami doon. So, kung sino ang mabibisitahan namin doon. Kaya, pray for these things. Praise the Lord. Kung ano yung benefit ng visitation sa Philippines, ganoon din ang benefit sa visitation sa labas ng bansa. That is only one Spirit. Kasi ang Diyos lang ang Espiritu niya ang nagbibisita. It is God's visitation. Ginagamit niya lang tayo. Dito tina-channel ng Diyos ang kanyang paggawa sa inyo, sa akin, sa atin lahat. Magkakaroon ba ako ng blessing kung wala kayo? Magkakaroon ba ako ng resources sa mga operation ng ministry kung wala kayo? So tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Praise the Lord! At maging pagpapala din tayo sa karamihan. Marami pang mga bagay-bagay na ma-impart natin sa mga churches natin na itong mga secrets na ito na sa Panginoon which never been yet revealed nung unang panahon. But now, the Lord revealed it to us. Ito na yung mai-impart natin sa ating mga kapatiran. Basahin pa natin. Romans 16:25, sorry. Praise the Lord. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Yes. We are revealing such secrets of God. And this is by Him, by His power. To Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Praise the Lord. Kaya malaking ano ang nakita ko sa mga
churches natin dyan, yung recent lang na bisitahan namin. Sa ating patuloy na pagbibisita sa kanila, nakita ko yung blessings ng Diyos sa buhay nila. Spiritually, of course, financially, physically, rumami sila. Then, God bless them. Itong ating gawain, this is bringing blessings of God to them. Complete blessings. Praise the Lord. Kompletong blessings. Kaya, malaki ang pagbabago. Kaya merong ang government natin, program Balik Probinsya. Anong ibig sabihin ng Balik Probinsya? For after how many years you never been visited your province, try to visit, malaki na ang kaibahan. Yan ang ng government. Kasi yung projects ng governments, widespread talaga ito. Kasi gusto nilang i-establish yung federalism, yung localized na ang mga ang income ng isang province, ang pinakamalaking percentage doon ibuhos ang mga proyekto. So malaking development yan. Ganon din sa spiritual life natin ngayon. Sa bawat visitation natin sa mga churches, may pagbabago. Merong progress, merong success, merong prosperity nakikita natin. Kaya pasalamat tayo kay Lord Jesus, saksi tayo. Bakit? They receive the Word of God. They stand with the Word of God. That's why God blessed them. Pinagpapala sila ng Diyos. Basahin natin yan. 2 Chronicles 20 verse 20. Praise the Lord. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Yes. So, to establish them, to prosper them, ano ang susi? Maniwala sila sa Panginoong Diyos. Maniwala siya sa kaniyang mga alagad o mga propeta na ginagamit ng Diyos. So, i-bless ng Diyos. Salamat ako dahil si Pastor Jun Tungkol, meron ng magagamit na vehicle by the grace of God. There was a time na nagtawag siya sa akin, Pastor Chit, please pray for our trip going back to Tuguegarao. Sabi ko, okay, anong sasakyan niyo? Meron kaming sasakyan. Oh, praise the Lord. Na-acquire mo? Yes. Ginamit yung anak ko na hindi ko alam kung sinong anak niya doon. Gay. Nakabili sila ng Innova. Sabi ko, praise the Lord. Salamat. Kasi malaking impact yan sa ministry. Yung vehicle. Sa visitation, napakalaking impact yan. Praise the Lord. And let's pray for all pastors of all churches to have that vehicles, four wheels. Magkaroon talaga ng four wheels. Dahan-dahan. Pastor Jong got already, Pastor Omar got already. Sino pa yung may mga four wheels? Pastor Francis. Nandyan na rin. Imagine yung Innova niya, gi-barter lang ng Montero Sport. V-Series pa. Sabi ko, luma mo pa ako. Sa iyo, merong cruise control. Sa akin, wala. Gamit daw siya ng cruise control kasi minsan daw yung kanyang paa nagka-cramp na, straight yung cruise control. Set mo lang ilang speed ang gusto mong i-maintain. Let's say 80 km per hour. Set. Kunin mo na yung paa mo doon sa accelerator. Kusa na siyang sariling mag-maintain ng 80 km per hour na speed. Praise the Lord. So, kaya ini-encourage ko lahat ng mga churches. Pag mandoon ako magbisita, lagi kong sinasabihan ang mga pastors, pakilusin yung faith ninyo. Walang mahirap kay Lord Jesus. Magkakaroon kayo ng 4x4, lalo't na yan sa bundok. 4-wheel, 4x4. Yun ang necessity dito, o necessary na sasakyan.
Sa mga patag naman, okay lang kahit hindi 4x4. So, i-pray natin ito. Praise the Lord, na i-bless lahat ni Lord Jesus Christ ng mga manggagawa natin. Hindi mo yan kayang isipin. Parang kailan lang, dati baguhan pa si Sister Delilah. Kaya bunog na bunog yung sasakyan niya noon kasi yun lang magamit natin. Papuntang yung Pinoy niya, ay grabe. Ang laking yun, ang laking sakripisyo yun. Yun na, sige, hatid. Balik-balik yan, Sister Delilah. Papuntang, magsakay tayo ng eroplano. Hindi PAL, hindi rin, wala pa namang Cebu Pacific noon. Yung PAF lane, doon. Tapos pagsabihin naman ng tao, puno na, balik na naman Sister Delilah, hakot na naman ng mga missionaries, mga pastors. Sabi ko, praise the Lord, at least ngayon, naibsan na tayo dyan dahil marami na akong ma-request ng mga members na, kalatan June 15, di ba, nag-a-assign na ako sa inyo. Yung may mga vehicles rotation kayo. Ikaw na grupo na ito, ikaw na flight na ito. Hindi na tayo mahirapan. Praise the Lord. Plus ngayon, nadagdagan pa ng mga sasakyan. Mabuti sana sasakyan, hindi pa basta-basta na sasakyan. Mga pa? Ano yun? Quality. Talagang maasahan mo na. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Let these blessings and prosperity be upon all your people para lumalaki, lumalawak ng lumalawak yung kakayahan namin sa paggawa ng iyong mga gawain. And this is the fulfillment of His Word. Naging saksi tayo, naging kabahagi tayo na gaganap sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. So, yan ang i-pray natin. So, anong purpose? Bakit may visitation? Para ma-establish ang lahat. Maka-endure ang lahat. Last verse, pakibasa. Philippians 4:1. Praise the Lord. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Yes. Wala na tayong kaligayahan at korona na ating minimithi ng ating puso, kundi makapagpanindigan sa Panginoon ang ating mga kapatiran. Bakit? Magkakaroon kasi tayo ng transformation. Magkakaroon kasi tayo ng relocation. We are all strangers and pilgrims in this world. We are not permanent here. So, sa pagiging steadfast ng bawat isa sa Panginoon, naghihintay tayo sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ kung kailan niya tayo i-transport going up there. So, kailangan talaga ma-establish ang lahat ng mga kapatiran. And visitation is very necessary for this purpose. This is God's visitation. This is not mine. This is not yours. This is not ours. But this is God's visitation. Dahil ginagawa natin yung kanyang purpose, yung kanyang gawain. So, to God be the glory. If it is the will of God, on Monday matuloy kami, then so be it, Lord. I-pray natin ito ngayong gabi. With God, nothing is impossible. Nag-request din si Pastor Tam sa akin, i-pray natin siya and Sister Helen na makarating sila sa June 15 dito sa Davao. Hindi lang sila, kundi yung ating mga manggagawa ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Na hindi na magka-problema si Pastor Tam sa kanilang pagpunta dito, by the grace of God. So, to God be the glory. Let us commit everything in prayer. Then, alam natin ang purpose, bakit kami mag-alis, maglakad, alang-alang sa kanyang gawain. So, kayo naman na may iwan dito, continue lang, patuloy lang kayo. Yung mga young people, ipatuloy niyo yung mga meetings ninyo para ma-establish yung team na ibinigay sa inyo ng Panginoon through the Holy Scripture. Kasi malaking impact yan. Isa yan din ng pag-ikot ko na encourage ko yung mga young people nila to participate together with you dito sa Davao congregation. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.